Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa loob ng isang linggong ito, napakarami nating naranasan, napakaraming pangyayari sa ating paligid, personal man o pangkomunidad. Kaya't muli natin balikan ang ilan sa mga paalala sa atin sa kung ano ang dapat nating gawin sa linggong ito. Noong Lunes, sa pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus upang siya po ay maliwanagan, no? Si Nicodemo ay isa sa mga Pariseo na hindi rin matahimik o naguguluhan sa mga nangyayari, kung kaya't siya po ay nagtungo kay Jesus para maliwanagan. Hindi para questionin si Jesus, kundi para hanapan ng kasagutan ang mga tanong niya sa isipan. Kaya't sinabi ni Kristo sa kanya, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Noong Martes, sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, ang sabi ni Kristo, kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Yung para bang yung mga simpleng bagay na kung hindi natin iintindihin at hindi natin mauunawaan, paano pa ang mga bagay tungkol sa langit? Para bang lagi ang concern natin, kasikatan, yung posisyon, kayamanan, lahat yan pang dito lamang sa mundo. No? At sinasabi rin naman ni Jesus sa atin na ang pag-ipunan natin ay ang kayamanan sa langit. Yun nga lang, pinapaliwanag niya kung paano magkakaroon ng kayamanan sa langit, pero ang tuon ng mga tao ay kung paano magkaroon ng kayamanan sa mundong ito. At noong Miyerkules, muli pinaalala na hindi hangad ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung pananalig, pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo ay napakahalaga sa isang tao dahil ito ang magiging daan ng kanyang kaligtasan. Noong Miyerkules, muli pinaalala niya na ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya sa mga nangyayari po, no, biruin nyo,
ang mga sangkot sa usapin natin ngayon, ang yayaman naman, sobrang yaman, pero wala silang buhay. Kaya nga, hindi matigil ang paghahanap, hindi matigil ang pagnanakaw, kasi naghahanap lang yan ng buhay. Pero hanggat hindi natin sinasampalatayanan at tinatanggap si Kristo, wala talaga tayong buhay na matatagpuan. At kahapon, Biyernes, nagpamalas si Jesus sa kung paano magkaroon ng pusong mahabagin, pusong marunong kumilala sa pangangailangan ng iba. Nang siya po ay magpakain ng higit 5,000 katao sa pamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Dito ay pinaalala din sa atin na ang Diyos, hindi ito magdadamot ng biyaya. Ang Diyos ay patuloy na magbibigay higit pa sa pangangailangan natin. Pero yung paalala, huwag nating sayangin ang mga biyaya na ibinibigay sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, matapos pakainin ang mga tao ng higit pa sa gusto nila. Sabi kumain sila hanggat gusto nila. Pero sabi niya, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Muli, ang daming biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, kadalasan sinasayang natin. Hindi lang biyaya pagdating sa pagkain, biyaya sa pera, biyaya sa asawa, biyaya sa anak, biyaya sa pamilya, biyaya sa talento. Napakaraming biyaya na hindi natin ginagamit o kaya naman sinasayang natin. Sayang yung kalusugan mo, biyaya yan ng Diyos. Di ba? Sayang din naman yung buhay mo, biyaya ng Diyos yan. Kaya nga ngayon, pag alam nyo, tabi-tabi po, pero pag pumasok ka sa mga hotel, halos lahat may casino. At sinong nando doon? Marami mga senior citizen. Minsan nga, may dextrose na, nasa casino pa rin. Diba? Ang dami. So, sana po mapagnilayan natin yung mga bagay na sinasayang natin kasi isang araw mauubos talaga yan. Hindi dahil sa naubusan ng Diyos, kundi parang baka hindi talaga natin deserve yung mga biyaya na mayroon tayo. At ngayon, sabi ko kanina, napakaraming pangyayari o nangyayari sa paligid. Ang assurance na ibinibigay sa atin ni Kristo, huwag kayong matakot, ako ito. Kung paanong ang mga alagad ay nakaranas ng mga malalakas na hangin at hampas ng alon habang sila ay nasa bangka. Pero tandaan niyo po yung movement, si Kristo ay parating. Si Kristo ay dumating sa kanila at sumakay sa bangka at doon humupa ang lakas ng hangin at lakas ng hampas ng alon. So, bakit nagkakagulo? Kasi wala si Kristo sa mga buhay natin. Wala si Kristo sa kung nasaan ang sitwasyon natin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, kilalanin natin na kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Itong nangyayari, mapapatuloy pa ito, maguguluhan at maguguluhan pa tayo. Sabi nga, nahuli na daw si Saldico. So, pag dumating dito, panibagong kaguluhan na naman ito. Natatabunan na naman ang mga issue ng kung ano-ano dahil gawa tayo ng gawa ng problema. Pasok tayo ng pasok sa mga problema. Hindi pa man nalulutas ang isa, gagawa na naman tayo ng bagong problema. Pero muli, si Kristo ay laging to the rescue. Laging pupunta at darating sa buhay natin.
Kailangan lang, katulad ng mga alagad, makilala natin siya at pasakayin natin, papasukin natin sa ating mga buhay. Amen?